Sinidit ko, tapos nilagyan ko sa baba ng caption, tapos para maano ako mapansin. So sa ginagawa mong ganyan, kumikita ka? Oo po, pero maliit lang po siya. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon pa kay NBI Director Jaime Santiago, may nakabinbin ng warrant of arrest sa isang kilalang vlogger na naglalabas umano ng mga fake news laban sa pamahalaan. Sinabi ko naman sa inyo, seriously nagte-take steps na kami, no? At saka yung nagsasabi na nag-aantay siya, matagal na, ay meron na siyang 2 warrant of arrest dito. Nagkaroon ng pagkakataon, ay isa-serve namin yung warrant of arrest. Sino kaya itong vlogger na ito? Yun yung tanong. Diba? Malaking vlogger po. Sino ito? Hindi po ito vlogger ng administrasyon ha. Kasi hindi naman po naninira ang mga PBBM vloggers. Hindi naman po naninira sa gobyerno. Okay? Sino kaya itong malaking vlogger na ito? Kung tatandaan po natin, si Bayad Bay, tagtad na po ng kaso yan. Diba? Ewan ko kung inaasikaso niya yung kaso niya. Pero ayon dito sa balita, malaking vlogger daw po ito. May warrant of arrest na di umano. Diba? So, pag sinabi mong malaki, unang-una, tingnan mo yung channel niya. Oh, milyon na po ang YouTube channel, itong Bayad Bay na to. Malaking vlogger. Sino ba yung leader-leadera nila dyan? Diba? O syempre, yung naglilider-lideran ngayon, yan yung huhulihin. Diba? Bullseye ka ngayon, Bayad Bay. Nagka-problema ka tuloy ngayon. Kung ikaw man tong tinutukoy dito, good luck sa'yo, Bayad Bay. Mag-fake news pa kayo. At least tayo po napatunayan natin na hindi po tayo fake news. Bakit? Hindi na po tayo napatawag sa TRICOM eh. Kasi may mga nagsasabi, bakit daw po hindi tayo or ang mga PBBM vloggers na patawag sa TRICOM? Bakit daw po? Ito lang, simple lang po yung sagot dyan. Dahil hindi po kami fake news. Diba? Hindi po kami fake news. Yung mga DDS vlogger, bakit napatawag? Dahil sila po ang fake news. Bakit? Kahapon po, sa hearing dyan sa TRICOM, Tri-Committee hearing, ay may 2 pong umamin. Okay? Sa pagkakaalam ko lang ha, kasi ang haba ng video na yon, doon lang ako nakapokus eh. Okay? Meron akong nakitang 2 umamin na sila ay fake news. Hindi naman po sila tinutukan ng kutsilyo sa gilid para pilitin. Remember, sabi nga doon, nanumpa ka, under oath ka, di ba? So, magsasabi ka dapat ng katotohanan. Walang iba kundi katotohanan lang, di ba? Napilitan pong umamin. Kasi ang sabi pa doon, tayo daw po ay binomba daw natin yung China. Dyan sa West Philippine Sea, winater cannon daw natin. It's fake news yun. Fake news po yun, di po totoo yun. Sila po ang gumagawa ng kwento. At yung isa naman, yung hindi ko maintindihan kung babae ba talaga yun o bakla. Hindi ko maintindihan. Anyway, wala namang problema sa kasarian niya, walang problema doon. Kaya nga lang, fake news din yun. Dahil bobo daw po ang gobyernong ito. So, sino ang bobo? Sino matalino? Ikaw? Diyan po nagka-problema. Sa totoo lang, nag-isa po silang lahat doon kahapon. Bakit? Fake news po sila eh. Kasi kung hindi ka fake news, lahat ng katanungan sa'yo dapat masagot mo yan eh. Diba? So, yun po yung explanation kung bakit wala po ang mga PBBM vlogger doon. Kasi hindi po kami fake news. Diba? Hindi po kami fake news. Kami ay nagsasabi lang ng katotohanan. Anyway, ngayon mga pre, sino itong, sino itong, ni Isko? Itong kandidato ni Isko.
na-disqualified po dahil hindi sinabi na convicted sa pagnanakaw ng kuryente. Di umano, itong kandidato ni Isko ay na-disqualified dahil sa pagnanakaw ng kuryente. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon mga pre. Ayan at syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Ayan. And syempre, meron po tayong Team Virador mga pre. Huwag niyong kalimutang i-follow ang ating mga social media accounts. Ayan. So, mga pre, no? Sa hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share. Ayan na. At syempre sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po. Okay. Punta na tayo dito, no? Pag-usapan po muna natin itong kandidato ni Isko na disqualified di umano dahil hindi sinabi na convicted sa pagnanakaw ng kuryente. Nako po. So tingnan po natin. Basahin po natin ito mga pre. Yan. Ang petitioner, pasensya na po, may ubo po tayo medyo may sabit lang, ay si Larry D. De La Cruz at ang respondent ay si Darwin B. Sia. Okay. Ito yung resolution. For resolution of the commission is a verified petition dated 31 October 2024 filed on November 4, 2024 by Larry D. De La Cruz. Ayan seeking to deny due course to or cancel the Certificate of Candidacy o COC, okay? Of Darwin B. Sia. Ayan respondent in relation to the candidacy for member. Ayan for member Sangguniang Panglungsod, 2nd District of Manila City in the 12 May 2025 national and local elections. Ayan di umano, ito po ay na-disqualified. Okay, at marami pa po yan dito. Hindi ko na lang marami pong pages ito, no? Hindi ko na lang po isa-isahin kasi baka maduling kayo. Okay, summarize na lang po natin. Ayan So, di umano po, ito ay kandidato po ni Isko Moreno. Okay? Na convicted daw po, convicted di umano sa pagnanakaw ng kuryente. Okay? Ngayon, susuportahan niyo pa po ba itong mga ganitong klaseng tao? Hindi ko maintindihan yung mga kandidato ni Isko may mga ganitong kwento, may mga ganitong, kung totoo man po ito, di ba? Ang nasa side ni Isko mga kakaiba, di ba? Mahirap po pagkatiwalaan. Mahirap. Imagine kandidato mo, di umano may issue sa pagnanakaw ng kuryente. Kung si Isko po ay nagbebenta, binibenta niya yung ari-arian ng Manila. Kumusta naman po yung kanyang tropa? O kandidato niya, sorry. Tropa tuloy. Kumusta naman? May sabit. Kung ito yung pagbabasihan natin. 'Di ba? May sabit. Si Hanil Lacuna, palagi nilang sinisiraan yan. Palagi nilang binabanatan yan. Pero may issue ba? Kung si Isko ay nagbibenta ng mga ari-arian ng Manila, si Hanil Lacuna naman po ay nagpapatayo. 'Di ba? Inaayos niya yung kabuhayan diyan ng mga Manilenyo. Diyan sa Manila, inaayos niya. Nagbi-build siya. Marami siyang mga proyekto. Kung si Isko ayaw ng bato kasi bato lang naman daw yan, kaya binebenta. Well, si Hanil Lacuna naglalagay ng bato. Kasi kailangan ng mga tao yun. 'Di ba? Siya naglalagay siya ng bato. Anong klaseng bato? Yung mga iba't ibang buildings diyan. Kaninong proyekto yan? Ba kaya Hanil Lacuna po,
baka ibang bato yung iniisip nyo, ha? Hindi ganun. Mga infrastructures, 'di ba? Hindi po nagbebenta itong si Mayor Hani Lacuna. So sino yung dapat suportahan? Sino yung dapat iboto? Yung nagbebenta ba at may di umano may kandidato na nanakaw ng kuryente? Yun ba yung susuportahan nyo? Yung puro pangako pero napako? O itong sumalo sa problemang ginawa ni Isko noon? Anong problema? Yung pagpapaganda sa pinaganda po ni Hani Lacuna, yung Manila. Habang si Isko ay binabaon po sa utang. Anong klaseng utang? Ang tanong dito, bakit po magme-mayor ulit itong si Isko dyan sa Manila? Bakit? Maniwala po kayo sa akin at hindi. Ito nagbenta si Isko ng ari-arian dyan sa Manila, tapos ang sabi niya pinamigay daw sa mga mahihirap. Diba? Ang laki ng kinita. Tapos kung bibigyan mo lang mga mahihirap, wala namang problema eh. Ang tanong dyan, nasolusyonan ba yung buhay nila? Or yung kagutuman nila, nasolusyonan ba? Di ba magpasa hanggang ngayon marami pa rin gutom sa Manila? Wala naman. Wala namang nasolusyonan eh. Diba? Tapos gulat tayo si Isko, biglang takbo pagka-presidente ng Pilipinas. Saan niya kinuha yung budget? Sa pagtakbo niya bilang Pangulo ng Pilipinas noon. Saan niya kinuha? Kasi kung tatakbo ka ngayon po ng pagkapangulo ng ating Pilipinas, ng bansang Pilipinas, dapat may ganun ka. Dapat may pera ka. Yun ba talaga ay napunta sa mga mahihirap yung pinagbentahan? O, ito, tanong lang po ito. Yun ba talaga ay napunta doon? Sa tiyan ng mga mahihirap? O, baka naman may iba pa. Kasi biglang tumakbo pagka-presidente. Gusto mong solusyonan yung tiyan ng mga mahihirap kasi gutom? Ang tanong, nasolusyonan ba? Marami pa rin nakatira sa tulay. Excuse me. Anyway, boto po natin, Hani Lacuna. Yun. Ngayon mga pre, focus na tayo dito sa sa isang video. Yan, okay? Na merong isang vlogger-vloggeran sa Visayas na hinuli po ng NBI. Okay, eto na yung simula. Hinuli po. And then merong isang malaking vlogger na may warrant of arrest na. Banat bay, maghanda-handa ka na. KO! Tuloy natin to. Inaresto ng NBI ang isang content creator sa Cebu City na nagpapakalat naman ng fake news sa pamamagitan ng pag-edit ng isang news item online. Shout out ha sa mga mahilig mag-edit dyan. Shout out sa mga nag-share dyan ng mga fake news. Damay kayo dito. Shout out kay Ma'am si Annalyn. Hindi mo alam yung balita. Ay, Diyos me. Sus, Mariusip naman, Ma'am si Annalyn. Abangan mo yung para sa'yo. Abangan mo yung para sa'yo. Kasi, ang ating gobyerno po ngayon, mamaliit ka man na tao, kilala ka man o hindi, basta ikaw nagpapakalat ng fake news, congratulations. Oo. Congratulations. Magkaka-reward ka talaga. Nagbabala rin ng NBI sa mga vlogger na patuloy na nagpapalaganap ng mga fake news. Nagpapatrol Karen De Guzman. Napatawag sa opisina ng NBI para imbestigahan. Pwede i-delete ko lang, sir. Hindi, kailangan mong pumunta sa opisina talaga. Inaresto ng NBI Central Visayas Regional Office ang babaeng ito sa Cebu dahil sa pagpapakalat umano ng peking balita sa social media. Pwedeng i-delete ko na lang, sir. Sagpaon na ron. KO! Wala nang atrasan yan. I-post nyo yan.
I-delete, ayaw lang. Natrace siya ng mga operatiba sa Facebook na nagpo-post ng isang edited na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibinahagi ng isang news media outlet. Ito yung original sabi dito, sa laban kontra droga at krimen, hindi natin kailangang dumaan sa madugong solusyon. Tama naman. Walang naniniwala na ang solusyon sa krimen at droga ay pumatay ng libo-libong kapwa Pilipino. Hindi tama yon, sabi ng Pangulo. Ito yung original binabasa ko kasi maliit dyan sa screen, hindi nyo makita. Ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ay sa pamamagitan ng maayos na batas. Yan yung sabi ng Pangulo. Okay, at dito naman sa fake news, basahin po natin. And congratulations sa mga nag-share ng fake news. Binabati ko kayo, maghanda-handa na rin kayo. Sabi dito, sa edited na, basahin natin. Sa laban kontra droga at krimen, hindi natin kailangang dumaan sa madugong solusyon. Walang naniniwala na ang solusyon sa krimen at droga ay pumatay ng libo-libong kapwa Pilipino. Hindi tama yon. Ang tamang paraan, tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at pamamagitan ng maayos na batas. Gumawa tayo ng batas, gawang legal ang droga sa ating bansa. O, tinan mo. Gawin daw legal yung droga sa ating bansa. Yung katarantaduhan yan. Gumawa tayo ng batas na gawing legal ang droga sa ating bansa. Ang galing mag-edit nitong babaitang ito Galing. Imagine, gawin mo legal yung droga sa ating bansa. Tama ba yun? May tupa ka na. Yan yung tinatawag na fake news. Hindi kami fake news. Kayo yung fake news. Diba? Kayo yung may sira sa utak. Tuloy natin. While in the course of cyber patrolling, nakita namin ang isang vlogger na nag-post. Nandun sa likod, ito, ang matandang inutil na to. Deserve mo yan. Animal kang matanda ka. Diba? Yan ngayon, magdusa ka sa kulungan. Magdusa ka. Mas maganda, diyan ka na mabulok. Animal ka. Nang ganito, altered na yung post na may caption pa. Legal na daw ang droga, bago angry face na emoji. Grabe naman ka, Marcos. Ngayon harapin mo lahat ng hamon kung makakagabalik ka pa pagkaluoy sa mga inosente. Kinilala ang suspect na isang pagkaluoy daw sa mga inosente. Tama ka naman. Kawawa talaga yung inosente dahil pinaniwala mo sa fake news mong animal kang matanda ka. Pinaniwala mo Kung noon mabait yung ating administrasyon, hindi pinapansin yung mga ganitong klaseng problema sa ating bansa. Ngayon hindi na po. Agresibo na po ang administrasyon ngayon. Agresibo na, humanda na kayo. Katapusan nyo na. Diba? Katapusan nyo na. Inuunti-unti na kayo. Kaya doon sa isang nagpo-post ng mga fake news, nag-share, binabati ko kayo ng isang maligayang congratulations. Content creator na 3 taon nang gumagawa ng mga content online. Ayon sa Ibig sabihin, 3 taon nang nagpe-fake news. NBI, nakababahala ang pagdipanan ng mga peking impormasyon na posibleng magdulot ng kalituhan sa publiko. Meron siyang sari-sari store, but she admitted that she is earning more sa pagbablog niya. Kaya ayan, na-trace namin, inaresto na agad namin para maging babala sa mga vloggers, sa mga nag-i-spread ng fake news, nag-a-alter ng news item na hindi kami titigil. Nag-issue na ng certification ng naturang news media outlet at ang Presidential Communications Office na sinabing hindi totoo ang kumalat na balita.
Inamin naman ng suspect na nagawa lamang niya ito para kumita ng dolyar. Ayan mo yung panlilin lang nila. Para lang sa dolyar, kakapiranggot na dolyar. Sisirain mo yung Pangulong animal ka. Hindi tama yan. May tama ka sa utak. Ha? Oh. Kanino bang nanay ito? Yan, deserve mo yan. Depende rin anya sa dami ng viewer ang kikitain ng pera. Totoo naman. Depende sa dami ng viewers ang kikitain nating pera. Tayo mga vlogger. Pero dapat lumugar ka. Huwag kang magte-fake news. Kasi sa totoo lang po, ito kapag ikaw po talaga nagpakalat ng fake news, tatangkilikin ka ng mga tanga. Diba? Ng mga galit sa gobyerno. Tatangkilikin ka. Susuportahan yung fake news mo At malaki yung kita doon pag nagpi-fake news ka. Kaya yun yung mga DDS na yan. Hindi matigil-tigil yung kaka-fake news. Dapat sampulan din po ng NBI yung pakalat ni Jojo de Guzman na fake news. Yung patungkol sa nasa mesa po si Speaker Martin Romualdez at nakahawak pa dun sa pera na edited. Dapat sampulan po yun. Wag niya. Nako, manda kayo. Umaatake na po yung administrasyon ngayon. Diba? Tapos nilagyan ko sa baba ng caption. Tapos para maano ako mapansin. So sa ginagawa mong ganyan, kumikita ka? Oo po. Pero maliit lang po siya. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon pa kay NBI Director Jaime Santiago, may nakabinbin ng warrant of arrest sa isang kilalang vlogger na naglalabas umano ng mga fake news laban sa pamahalaan. Sino kaya yun? Pwedeng si Jojo de Guzman kasi fake news. Pwedeng si Bayadbay. Maghanda na kayo. May warrant of arrest na pala. Tingnan nga natin kung meron na ba o ilalabas pa lang. May nakabinbin ng warrant of arrest. May nakabinbin ng warrant of arrest. Sa amin pa rin ang huling halakha. Tubig nga. Medyo may sipon kasi ako ngayon Grabe yung halakhak. Sa atin nga ang huling halakhak, naubo naman. Isang kilalang vlogger na naglalabas umano ng mga fake news laban sa pamahalaan. Sinabi ko naman sa inyo, seriously, nagte-take steps na kami, no? At saka yung nagsasabi na nag-aantay siya, matagal na, ay meron na siyang 2 warrant of arrest dito. Sino kaya yung nagsasabi nun? Matagal na siyang nag-aantay. Imagine, 2 warrant of arrest pala yung para sa'yo. 2 warrant of arrest para sa'yo. Naku po. Nag-aantay ka pala Nagkaroon ng pagkakataon, isa-serve namin yung warrant of arrest. Patuloy namang minomonitor ng NBI ang iba pang vlogger na nagpapakalat ng malilisyosong balita online. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Jojo de Guzman pa naman yung fake news. At si Bayadbay. Jojo de Guzman. Tapos yung nako po, good luck. Okay? Binabati ko kayo ng maligayang kaarawan nyo ba ngayon? Yan yung napala nyo. Fake news pa more. Diba? Magpakalat pa kayo ng maling balita. Maling impormasyon. Sige, mag-edit pa kayo. Galingan nyo pa. Diba? Sipagan nyo pa. Para kumita kayo ng dolyar. Diba? Yan, deserve. So napatunayan po natin dito sa balitang ito na nareaksyonan natin ngayon at doon sa Tricom kahapon na ang mga fake news po ay ang grabing inuman ito ng tubig, ano to, sabaw? Inom muna tayo. Malupit naman ang inuman na to. Ang laki, Sabing, gusto mo yata ako mag-swimming dyan,
Grabe, galit ka ba sa akin? Parang may galit ka eh. Gusto mo lunurin dyan sa tubig na yan? Ha? Yun lang po, no, yung ating video ngayon mga pre. Maraming salamat po. Sensya na, may sipon ako eh. At mamaya kita-kits po ulit tayo sa panibagong video natin. Oo. At syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. May Ballpoint Man 2.0 po tayo, may Timberador po tayo. Okay? At syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre, sa mga bago po nating subscriber dyan, maraming salamat po. Ayun na, salamat po sa suporta. Doon lang po tayo sa katotohanan. Iwasan po natin ang fake news. Okay? Dahil ang fake news ay makakasama po yan laban sa'yo, sa akin, sa ating lahat, at sa bansa natin. Diba? Oo. Wag tayong magpakalunod dyan sa fake news na yan. Labanan po natin ang mga fake news na yan. Okay, so yun lang po yung video. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video.